Sa bawat araw, sa bawat oras, libo-libo silang namamaalam sa kanilang ama't ina, asawa at anak, sa isang paglalakbay na di natitiyak kung anong naghihintay na bukas. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Singipit ng yakap ng bawat isa ang pangangailangang mabuhay. Lungkot at sakit sa puso't isip, iiwan at babaunin sa paglisan. Hanggang huling sulyap, luhay pumapatak, hanggang huling ngiti, damang pighati, habang kumakaway papalayo. Nangangarap ako ng isang lipunan na may pagkalinga at pagpapahalaga sa mamamayang lumilikha sa lahat ng yaman ng bansa. Nangangarap ako ng isang lipunan nang bawat isa'y laging magkasama, di pinaghihiwalay ng pangangailangan para lamang mabuhay. Di pinaghihiwalay ng pangangailangan para lamang mabuhay. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana po nakapaghapunan na tayong lahat. Ako po si Makoy, ang inyong guest host para sa episode na ito at welcome po sa nagbabalik. Yes po, nagbabalik ang Cyberkapihan, isa pong online radio program mula sa Migranteng Pilipino para sa mga Migranteng Pilipino dito po sa Netherlands at sa buong Europa na rin. Kaya welcome po tayong lahat sa Cyberkapihan kung saan walang matigas na tinapay sa mainit na issue. And speaking of mainit na issue, ano nga ba ang mainit-init nating pag-uusapan ngayong gabi? Syempre, walang iba kundi yung issue ng korupsyon sa Pilipinas at bakit nga ba ito isang mahalagang usapin para sa mga migranteng Pilipino. Kaunting background information lang po, no, itong nakaraang Setyembre, simula nung Setyembre, sumambulat po sa atin yung bilyon-bilyon o minsan sa isang tala pa nga ay umaabot sa trilyong pesong korupsyon dito sa tinatawag na mga flood control projects o yung mga proyekto ng mga politiko sa kani-kanilang mga distrito upang di umano protektahan daw ang taong bayan mula dun sa malalakas na bagyo at pagbaha. Pero mukat-mukat natin, substandard yung pagkagawa ng kaya madaling, itong mga proyektong ito kaya madaling gumuho, madaling masira, at parang just add water, malulusaw agad yung mga diking napakanipis yung pundasyon. Yung iba naman may dineklarang construction sa papel pero sa actual ay wala. Ito yung tinatawag na mga ghost projects. Marami rin yung tinatawag na farm to market roads o yung construction ng mga kalsada na malapit sa bukirin. Pero tinagurian na itong mga farm to pocket roads kasi lahat na pupunta sa bulsa ng mga kurakot.
At ito, alam na alam din natin itong lahat, yung mga highway at mga daanan na hindi pa naman sira pero sisirain para gawin ulit. Para lang kunwari may pinuntahan yung pondo ng taong bayan. Lalo na kapag panahon ng eleksyon, kitang-kita po natin yung ganyang praktika ng mga politiko. So marami pong halimbawa yung mga ganyang klaseng korupsyon na sumambulat sa atin itong nakaraang buwan at bahagi po yan ng ating tatalakayin ngayong gabi, partikular yung tanong na bakit nga ba mahalagang issue itong korupsyon sa Pilipinas sa hanay nating mga overseas Filipino workers o OFW. Bakit natin siya dapat pag-usapan? Kasi ang layo-layo natin sa Pilipinas, ano bang kinalaman natin dyan, no? At para tulungan tayong sagutin yung tanong na yan, mga kababayan, nandito yung ating idol, yung ating dating chairperson ng Migrante International at kasalukuyang tagapangulo ng Migrante Europe, si Ka Gary Martinez. So, Ka Gary, magpakilala ka muna at bumati dun sa ating mga tagapakinig. Magandang gabi sa ating lahat at idol talaga, mas idol ko po ang mga migrante Pilipino dahil sa tiyaga at sipag natin lahat ay napagdudugtong natin yung pangangailangan ng ating mga pamilya. Pero yun nga, nakakalungkot sa binanggit pala ng ating host, nakakalungkot na yung nangyayari sa ating bansa. Mamaya, sige, tignan natin paano pa natin mahimay itong mga issue na to. Yan, tama. Ka Gary, salamat sa pagpapaunlak dito sa ating cyberkapihan bilang isa sa una nating guest speaker dito sa bagong pagbabalik ng cyberkapihan. Kaya Kagari, simulan na natin yung talakayan na to. Pero bago tayo pumunta doon sa usapin ng korupsyon, pwedeng magsimula po muna tayo doon sa kalagayan ng ating mga migranteng Pilipino. Kamusta po ba yung mga OFW natin dito sa Europa? Kamusta po yung buhay ng isang migranteng Pilipino dito? Sige, bigyan natin muna sa larawan muna natin yung Europa para do sa iba natin di kapakinig na nakalabas o labas sa Europa at maaari makapanood pa sa iba't ibang panig ng mundo. So ang Europa po ay napakalaki, ano? At sa totoo lang, may 46 na bansa meron sa buong Europa at may 200 lengguwahe na ginagamit. At 24 na official na lengguwahe rin po ang ginagamit sa buong Europa. Pero ang pangunahin po, yung Spanish, French, Italian, English, tsaka German. So ito yung mga pangunahin na ginagamit na official na lengguwahe. Kaya pag titignan mo yung Europa na napakalaki, kaya hindi rin imposible na masipag yung gobyerno natin na maghanap sa niya ilalako yung ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, meron ng tinatayang 1 milyong Pilipino na narito sa Europa at karamihan ng mga trabaho rin ng mga kababayan natin dito. Kung sa health sector yan, siyempre yung nurses, caregiver natin, mga doktor natin ay naririto sa Europa, yung mga medical practitioner natin at yung mga cook sa hospital. Marami pong mga kababayan tayo dyan nagtatrabaho. Ganun din po mga domestic workers, marami rin po rito sa Europa. Yung po mga nanny, mga cleaners, yung mga au pairs. Bagaman di siya kinukonsider na worker, pero yun na nga. Pero nagtatrabaho sila at mga gardeners. Meron din po sa construction o mga builders. Marami rin po tayong mga kababayan na dyan sa uri ng trabaho na yan. Yung pong hospitality workers po, marami pong mga hotel dito sa Europa ay may staff na Pinoy, mga waiters at mga chefs. At meron din po tayong mga seafarers, mga butchers dito po sa Europa. Pero pag titignan natin, parang okay yung Europa. Parang walang gaanong problema kumpara sa nababalita sa gitnang silangan. Pero hindi po yan totoo, no? Meron po tayong mga ulat na natanggap. Yan mismo sa Netherlands. Meron dyan mga manggagawang Pilipino na inabuso ng isang sikat na gym, na
na firm at kawawa sila. Meron din mga idineploy mismo ang gobyerno sa iba't ibang mga construction workers na later on sila po ay nagsipagtakas sa kanilang mga kumpanya dahil nga po sa tindi ng pagsasamantala, mahabang oras ng trabaho, hindi nasusunod ang mga sahod. Nang tayo po ay nakipag-ugnayan sa ating mga kababayan sa Hungary, ay nakadaupang palad po natin, nalaman din natin, ang dami nilang nagtatrabaho doon na yung sahod na ipinangako sa kanila ay hindi nila natatanggap ng maayos. Una, ang laki ng tax at sila pala magbabayad ng accommodation. At naluluto yung mga kamay nila sa tinatawag na chemicals kasi gawaan sila ng mga battery ng mga sasakyan. At meron din mga kababayan tayo rito na umaharap ng matinding pagsubok, yung lalo na yung mga tinatawag natin na mga nakapangasawa ng mga European dito sa United Kingdom. May tinatawag kami mga mamshies na kung saan sila ay biktima ng mga domestic violence ng kanilang mga asawa. At meron tayong recorded dito na double murder na pinatay yung ating kababayan tsaka yung kanyang anak. So, kaya pag tinitingnan sabi, ay Europa, ang ganda-ganda. Hindi po. Humaharap din ng matinding diskriminasyon at rasismo ang mga Pilipino po dito, lalo ng pandemic. At sa kasalukuyan, medyo dumidilim ang ating tinatanaw dahil ang paglakas ng mga far-right na mga grupo at pagkakaroon ng mga mukhang nakakapwesto na mga makakanan na galit sa mga dayuhan. Sa Italy meron na, dito sa UK yung mga anti-migrants policy ay isinasabatas na, at gayon din sa iba't ibang panig. Kahit dyan sa Netherlands, may malalaking pagkilos ng Setyembre na laban sa mga immigrants o foreigner na naninirahan dyan sa Netherlands. At yan ay sa buong Europa. Kaya sinasabi kong parang dumidilim dahil nga yung populist na mula nang maupo si Donald Trump sa US ay nagkaroon ng lakas o yung pagpaypay sa mga far-right at mga anti-Muslim, anti-migrants, anti-LGBTQ na mga puwersa sa buong Europa na ngayon ay hinaharap natin lahat ito. Tama nga Kagari, ang maging OFW ay hindi biro. Napakalaking sakripisyo na mismo nung mawalay ka sa pamilya mo sa Pilipinas para lang makapaghanap buhay sa ibang bansa. Mas lalo pang malaking sakripisyo na pagdating ng mga OFW dito sa Europa, nagiging biktima pa tayo ng diskriminasyon, ng rasismo, mas mababang sahod kumpara dun sa minimum wage, at mas malala pa yung napaka-vulnerable natin doon sa iba't ibang forma ng pang-aabuso. Kanina nabanggit nyo rin Kagari yung inaambag ng mga migranteng Pilipino sa ekonomiya sa forma ng remittances na umaabot ng magkano nga, $4 billion mula sa Europa. Pero yan ay 2017 statistics. May malaki kasi tayong yung kung pag tinignan mo yung buong remittance ng mga Pilipino, yung 12 bilyong Pilipino nagtatrabaho sa buong mundo, ay umaabot ng halos $40 billion. At ito ay sinasabi nga ng mga eksperto, kung wala yung remittances ng mga Pilipino ay yung mga OFW at mga overseas Pilipino ay tatagibang yung ekonomiya ng ating bansa. Kaya may tayo yung binabayad na yung pinadadala natin pera na nagbabayad tayo ng service fee, tapos pag tinanggap ng ating mga pamilya yan, yung pagbili nila ay katakot-takot na buwis. Siyempre, kung may nakabili tayo ng property, nagbubuwis din naman tayo dyan. Yung yearly, yung amilyar. Kaya wag sabihin na tayo mga overseas Filipino ay nakakaligtas sa buwis. Tayo po ay nagbubuwis sa ating mga pinadadalang pera, at pag binili yan ginamit ng ating mga pamilya yan,
tayo po ay nagbabayad sa buwis sa pamagitan ng 12% na VAT. Kaya may say tayo. Mm. Pangalawa, yung ambag ng nating mga overseas Filipino sa buong mundo ay talagang makikita natin na palaki ng palaki. Balikan lang natin ng konti, kung yung top 4 na bansa sa buong mundo na tumatanggap ng remittances sa kanilang mamamayan, pag tinignan mo yung unang 3 bansa, yan yung China, India, Mexico, and lalaking bansa niyan. Pero pag pang-apat yung Pilipinas na napakaliit na bansa, pero pang-apat siya sa buong mundo na nagpapadala ng malaking remittances. Ano ang nito? Kaya nga nagkakaroon tayo ng dollar reserve. At ang nakakalungkot yan, mamaya may connection to dun sa ating pag-uusapan pa, dahil lumalaki yung dollar reserve natin, ay ginagamit itong collateral ng gobyerno ng Pilipinas para makautang siya sa mga international financing institution katulad ng IMF, World Bank. Kasi hindi ka pa utangin ng malalaking international financial institution pag wala kang malaking dollar reserve o gold reserve. Kaya yung ambag ng overseas Filipino, yung mga bagong bayani, ay dapat sinusuklian niya ng tamang serbisyo ng gobyerno. Kung meron dapat na boss, ang boss ng gobyerno ay yung mamamayang Pilipino. Kasi yung ating mga manggagawa naman sa loob ng bansa ay binabarat niyang sahod pero ang laki rin ng tax sa kanilang binabayaran. Di ba? Tapos tayo naman na sa malayo ay nagbabayad din ng tax na ginagamit nila itong dollar reserve na ito, yung ating mga pinadadala, upang yung nga, pag umutang na, ay talagang mapapautang na loob ka na lang. Ano ba ang ginagawa nila doon sa mga perang inuutang nila at bakit ganito ang nangyayari kapag ang mga Pilipino may problema sa iba yung dagat ay hindi maayos ang serbisyo o pagtugon. At kung sa Pilipinas naman yan, hindi natin makita yung serbisyo ng mga tax na binabayad ng sambayanang Pilipino para sa serbisyo sa ating mamamayan. Yeah. Yeah, tama ka dyan, Kagari. Kaya ngayon, sa ganyang konteksto, ngayon nakita natin yung sa isang banda yung napakahirap na kalagayan, yung pagsasakripisyo, yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga OFW. Tapos sa kabilang banda, yung kanila namang napakalaking kontribusyon doon sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng remittances at yung buwis na binabayaran natin. Bakit ngayon mahalagang malaman nating mga migrante yung tungkol dito sa korupsyon? O bakit tayo dapat nangingialam? No? So medyo nasagot niya na to kanina pero baka pwede niyong magpalalim. Ano? O kasi kailangan natin bilang isang Pilipino, wala pa tayong uuwian ng ibang bansa, kundi Pilipinas pa rin. Kahit magbago tayo ng citizenship, ang dugong nananalaytay sa atin ay Pilipino pa rin. Tapos, tayo lang yung umalis eh. Pero may iniwan tayong angkan. May iniwanan tayong pamilya. At yung pamilya na yun ay nagsasuffer dahil sa kawalang maayos at korupsyon sa ating bansa. Kanina sa opening nabanggit yung mga flood controls, wala ng September. Diba sa pag-aaral daw, umabot na 197 billion na waste o nakurakot lang. 197 billion. Pag titignan nyo po yan, kung dito sa Europa yan, 2.8 billion euro. Ako, ang laki-laki na yan. Parang pag iniisip ko yung 2.8 billion euros, hindi pa ako nakakita ng ganyang kalaking pera. Pag ba pinagsama-sama yung 2.8 billion, ganong kalaking bahay kaya ang mapupuno? Mapupuno kaya yung background ko ay mapupuno ng 2.8 billion euro. Di pa kasi ako nakakita ng ganong kalaking pera eh. Pag hinati mo raw yan sa sweldo ng isang OFW, ng mga OFW, ng mga Pilipino dito sa Europa, 93,000 na sweldo ng mga Pilipino yan sa loob ng isang taon. 93,000 na sana hindi siya nagkukudkod ng kubeta, hindi sana siya humahawak ng malalansang dugo sa ospital, hindi sana nakabingit yung buhay niya sa pagko-construction.
yung mga drivers natin, yung mga butchers natin. Kumbaga, yung mga sakripisyo na ito, kung di nanakaw, may makikinabang. Diba? Pangalawa, dapat makialam kasi tayo doon sa corruption. Kasi ang nagsasuffer, yung sambayan ng Pilipino na malaking bilang na iniwanan natin sa bansa. 197 billion pesos. Isipin nyo yan, pwede palang makabili ng 56,827 hospital beds. Mga kababayan, kung nakapunta na po kayo sa mga public hospital, especially sa National Capital Region, manlulumo kayo sa itsura ng mga kama ng ating mga public hospital. Sa Pabella Hospital, dati na early 2000, nakakita ako dyan talaga isang kama, 3 nanay, katataas ng panganak, alternate lang sila. Nakakaawa, pero nakapagnanako ng 197 billion. Pwede rin makahire ng 201,000 plus na mga nurses dyan sa perang ninakaw nila para ma-reach natin yung standard na inaano ng WHO, ng World Health Organization, na may 27 nurses every 10,000 patient. Di ba? Kaso ninakaw, hindi tayo nakahire ng may 200,000 plus na mga nurses. Kung hindi sana ninakaw yan, makapag-hire sana ang gobyerno na mahigit 63,000 na mga doktor para sa ating mga kababayan. Kaya ko sinasabi ito mga minamahal na kapwa migrante. Sa Europa ay dinadanas po natin yung maayos na serbisyong pampubliko. Diba? Dito, pag pumunta tayo sa mga hospital, hindi natin pinoproblema saan tayo kukuha ng pambayad. Pandeposito, ika nga, bago tayo tanggapin. Hindi natin problema yan dito. Mag-check up tayo, lalabas tayo, wala tayong babayaran. Libre ang gamot. Na lahat ng sana ng iyan ay pwede naman magawa sa Pilipinas. Bakit ang nagiging priority ay nakawan yung sambayanan bagkus dapat ibigay sa serbisyo? Ganito rin, pag-usapan natin transportation. Nakabulok na sistema ng transportation. Pero nagpapadala tayo ng pera. Nasabi ko nga kanina, sa initial, may 4 billion US dollars tayong ambag sa Europa pa lang. Di ba? Kaya ko sinasabi nila ito. Kaya pag sinasabi ng ibang kababayan natin, ayoko ng politika. Kayo naman, mahilig lang kayo sa politika. Politika po ang nagpapahirap sa atin. Politika po, yung mga policy, na katulad niya, pag may nagnakaw, may impunity. Hindi sila napaparusahan. Marami pa ho akong mga bagay na pwedeng ihahin tulad sa 197 billion na ninakaw na nakakaapekto sa atin. Eskwelahan pa lang. Ang kailangan po natin ay 65 o 165,000 na classroom, pero ang natapos 4,000 classrooms lang. Siguro sa ating mga OFW, kaya natin pag-aralan sa private dahil may kakayanan tayo. Pero hindi naman po yun yung sukatan eh. Mas marami pa rin mga bata na hindi nakaka-attend ng school. At yun, lalo na, dumaan ang lindol, ang dami rin nasira ng mga eskwelahan. Dagdag na naman yan sa mga backlog ng gobyerno na hindi na nga natugunan yung dating problema, tapos nagkaroon pa ng korupsyon, nagkaroon pa ng mga sakuna. Dahil lalo po tayong lumulubog. Dapat po may pakialam po tayo sa usapin ng korupsyon sa ating bansa. Maraming salamat Kagari. Tama nga yung banggit mo no, na dapat tayong makialam bilang mga OFW dito sa issue ng korupsyon dahil doon isang dahilan yung napakalaking ambag natin sa ekonomiya ay napupunta sa bulsa ng mga kurakot na politiko. Nakita rin natin sa mga nakaraang rehimen o administrasyon lagi may pumuputok na mga usapin ng korupsyon. No, kung maaalala natin, andyan yung PDAF scandal, yung pork barrel. Andyan si Janet Napoles. Tapos ngayon meron kang Mary Grace Piatos. Pero ang tanong kasi ng marami ay meron nga bang mananagot dito sa sa malaking issue na sumambulat sa atin sa usapin ng corruption sa flood control projects at iba pa.
Alam mo, talagang minsan nakakalungkot na yung bansa natin, eh, no? Pag binalikan mo yung malalaking iskandalo sa sa mga nagdaang presidente, 'di ba? Yung kay Erap, yung sobrang pagnanakaw niya, meron siyang Boracay Mansion, kay GMA yung Malampaya, tsaka si TE Bill, 'di ba? Nakulong si GMA pero binigyan ng pardon ni Duterte nung maupo si Duterte. Tapos yung kay Pinoy ay yung PDAP, yung pork barrel, na sumambulat sa atin noong 2013. At yan, tapos nung panahon ni Duterte, yung Parmali, bilyong-bilyong piso rin sa panahon ng pandemic. Nagkamal sila dyan at nung inimbestigahan, ay mga hindi yan nag sa ombudsman dahil nga yung inappoint din ni Duterte ay hinarang. At ito nga, itong latest, itong ano, may napapanagot naman, di ba? Ang problema, hindi nagpo-push through eh. Yung kay sina Jinggoy, sina Enrile, sina Revilla, mga pinalabas yan ni Duterte, tsaka si Gloria. Tapos si Joel Villanueva ay pinasususpindi yan ng ombudsman pero hindi yan pinalo. Kung pag tinignan natin, may mananagot ba? Kasi nga, may mapapanagot, pero baka pipitsugin. Pero yung mastermind, hindi. O kung kaya, kung may mananagot man na mataas na opisyal, baka sa 2028, pagbago na yung administrasyon, magkakaroon na naman ng pardon. Tapos, magandang panawagan to sa bawat isa sa atin kahit sa mga pamilya natin sa Pilipinas. Kailangan natin putulin yung cycle ng na impunity. Tigilan na natin siguro, okay lang na humanga tayo kung may na-inspire tayo sa isang politiko, pero wag natin sambahin. Pag may mali, anuhin natin, sitahin, panagutin yung dapat. At ito ay isang malaking hamon sa buong sambayanan. Hindi ko binibili na may bobong botante. Di ba? Hindi ko binibili yan. Ang problema, may sistema na, nasa loob na ng sistema ng gobyerno kung paano nanakawin yung pondo. Nasa sistema na ng gobyerno, paano sila magtatakipan. Yung mga investigasyon na nagaganap ngayon ay ginagawa na lang para buhusan ng malamig na tubig yung galit ng mamamayang Pilipino na para ipakita lang, di may ginagawa naman yung gobyerno. Nag-iimbestiga nga sa Kongreso Nag-iimbestiga nga sa Senado. Si Marcos nga yun nagpatawag ng nung sinabi niya, may mga ghost project akong nabalitaan, ganyan. Kaya pinaimbestigahan niya. Pag tignan mo yon bago niya sinabi na nagkaroon ng corruption sa mga sa flood control projects. 'Di ba? Nung isang sona niya nung nakarang taon, 'di ba sinabi niya, tapos na po ang mahigit 5,000 flood control projects. Tapos after 2 days umulan. Lumubog yung Metro Manila. Yun, doon na booking na wala talaga mga projects. Ngayon, para ma-repair yan, damage control, nagsalita siya na may corruption. Pero tandaan natin, uh, hindi na bago ang ganyang klaseng modus operandi. PDAP lang yan, o yung pork barrel yan, na nagbago lang yung pangalan. Diba? Insertion. Nagbago lang ng pangalan, pero isa ng nature. Paano dudugasin yung pera at paano nila i-align yung mga pera na to o mga pondo na to para madali nilang makuha. Maraming salamat Gary sa malinaw na paglalahad kung bakit napakahalagang nalalaman at pinag-uusapan nating mga migranteng Pilipino yung issue ng korupsyon sa Pilipinas. Biruin nyo yung 197 billion, yaan yung tinatayang bilang na nawawalang pera dahil sa korupsyon kada taon sa Pilipinas. Katumbas yan ng sahod ng 93,000 na Pilipinong manggagawa dito sa Europa. 93,000 na naghihirap, nagsasakripisyo sa araw-araw na pagtatrabaho, pagkakayod. Kaya totoo lang, kahit napakalayo natin sa Pilipinas, yung
yung ating pagiging Pilipino, yung mga pamilyang ating iniiwan sa Pilipinas, lubos din yan na apektado nung kawalan ng serbisyong panlipunan, na yung pondo dapat na napupunta diyan sa mga public hospital, sa libreng edukasyon dapat, sa mga pampublikong infrastruktura, sa dapat na totoong flood control projects, napupunta lang dun sa pangangurakot nung iilan, no? Ah, kaya naman po, bago tayo magpatuloy doon sa ating huling segment o huling tanong, pagkatapos nun may kaunti tayong Q&A, ay papakinggan po muna natin yung isang awitin ni Gary Granada na saktong-sakto dito sa topic na pinag-uusapan natin. No? Yung awiting ito ay pinamagatang Hold Up. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan ng mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan ay tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan. Nang aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. At ang bukang bibig niya umamang nanginginig, salamat daw at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Isang kinsenang kayod ang pinagpawisang sahod ay nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolong halos di na makagalaw. Relo, singsing at hikaw, pati ngiping natutunaw, sinimot nung disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait yaong mamaw, sila'y inabutan pa ng pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Ngunit minsay namukhaan nitong kawawang si Juan, ang hold-upper kanya palang kapitbahay. Malimit mag-abuloy ng abubot at burloloy sa tuwing may okasyong pambarangay. Siya ay kwelang-kwela sa simbahan at eskwela, bida kay bishop, kay judge at kapitan. Taon-taon pati ay may medalya at plake ang magiting at tapilang kawatan. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pang nasa pamahalaan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan at lalong mababaon dahil sa Philippines 2000. So, mga kababayan, tamang-tama nga yung lyrics nitong kanta ni Gary Granada, no? Nakita ko parang kinakanta ni Kagari eh. Ano ba masasabi niyo dyan sa lyrics na yan, Kagari? Ano talaga sumasalarawan. Mas ako nga, manaalala ko rin yung kanta ng Inanlaya nung dekada 80, no? Yung kanta na conversational siya ng isang anak tsaka nung ina. Tinanong niya kung mayaman ba tayo, nanay. Sabi ng nanay, hindi tayo mayaman. Pero kung gusto mong yumaman, bakit? Tinanong niya, sabi niya kasi gusto ko maraming laruan. Pero piniliwanag kasi ng nanay, bakit sila mahirap? Sabi niya, kung may 10 piso at may 10 tao, kung kukuha lang daw ng tig-piso ang kada tao, lahat daw ay pantay-pantay at maginhawa.
Pero kapag ang isang tao ay kumuha ng 9 piso, ano yung matitira? Yung 1 piso ay paghahatian ng 9 na katao. Ganyan na ganyan yung lipunan natin ngayon. Mas maraming sakim, mas marami yung nakabarong Tagalog, nakakagalang-galang, pero mga sindikato, mga mandarambong, sila yung mga hold-upper. Diba? Sila yung, kaya nga pag yung sa isang speech ko sa Manila noon, na kapag pumunta ka sa government agencies, kahit ano pa yan, ako nga, kung lagi ko yung example, POEA, makakakita ka doon ng window, 1 to 10, puro cashier. Hmm. Pero wala kang makikita doon na window para sa service. Kumbaga, ano ba talaga tingin nila sa sambayan Pilipino? Gatasan na lang ba talaga tayo? Kukuhanan lang tayo ng buwis. Maho-hold up na tayo, tapos meron pa isang tao na alam niya naman 10 piso lang, kukuhanin niya pa yung 9 na piso. Ano ba talaga ang kahinatnan natin bilang isang bansa? Tama. Kaya nga totoong nakakagalit yung sitwasyon na kung isipin mo yung mga OFW sa gitnang silangan kapag sila ay nagnakaw, ang kaparusahan niyan minsan ay puputulan ka ng kamay. Pero bakit yung mga politiko na bilyon-bilyon yung ninanakaw kapag sila ang nagnakaw, parang walang nangyayari, no? Kung magkakaroon sana ng ganyan batas sa Pilipinas, palagay ko, kung sakali lang, sa mundo ng mga imposible at napasa yung ganung batas, palagay ko marami tayong mga senador at congressman walang mga kamay. Baka nga umabot sa paa eh. Di ba? Diba? Talagang baka maubos yung mga nila, mga parte ng katawan nila sa likod ng kanilang mga kamay. Pero yung nga, minsan dinadaan natin sa biro eh, yung mga ganyan. Pero bilang isang Pilipino, dapat magseryoso tayo eh. Ano ba ang tingin natin sa bansa natin after 20 years from now? Maunlad na ba tayo? Kasi pag tinignan mo yung bansa natin, mahigit 100 taon na siya eh. Pero umiinog lang yung yung culture of impunity sa lahat ng bagay, sa pagpatay, sa pagnanakaw. Magiging seryoso ba talaga ang Pilipino na hindi siya nakatingin na hindi, mas magaling si Aquino, hindi, magaling si Duterte, magaling si Marcos, hindi, magaling si Estrada, magaling si Ramos. Hindi kaya mag-isang bansa tayo ng ang Pilipino ay para sa Pilipinas. Maging politically matured na tayo. Naghahanap tayo ng isang pagbabago at pinuputol na natin taning-tala na tinatawag natin na may dayuhang impluensya, yung colonial mentality natin, na sana yung mga talent natin, di ba? Yung talent ng ating mga doktor, mga nurses, mga scientists, mga engineer, di ba? Mga architect na sana ay sumikat sa ibang bansa. Sana sila na lang yung gumagawa ng yung talent nila ay sa Pilipinas ginagamit. Sana kaya rin natin magpasweldo ng above minimum wage. Yung pinapangarap natin na kinikita natin sa abroad, maramdaman natin. Kung iyan ang gusto natin, makilahok tayo. Di ba? At dapat, pag lamang tayo sa korupsyon, lamang tayo sa korupsyon. Hindi pwedeng kapag kaalyado ni Duterte, hindi sila korap. Pag kaalyado ni Marcos, hindi sila korap. Kapag korap, hindi tayo mamimili. Either sinuportahan mo siya o hindi, panagutin natin kahit sino nakaupo. Kasi doon lang magkakaroon ng maturity yung Pilipino, doon pa lang tayo uunlad. Hindi pa siyempre, hindi lang madaling sabihin yan, di ba? Kasi maraming aspeto ang pag-unlad ng Pilipinas. Kasi pag inaral mo pa rin, di ba? Ngayong October ay para buwan ng mga magsasaka, ng mga pisante. Pag tinignan mo yung ating agricultural na sector, sa mga kalapit bansa natin, makina na nagtatanim sa atin at nagbubungkal ng lupa, makina. Pero sa atin, karamihan pa rin kalabaw. Diba? Pero pag tinignan mo kasi yung panahon pa ni Jesus eh. Panahon pa ni Jesus o yung before Christ pa nga eh. Diba? Mga baka na yung ginagamit sa pagbungkal ng lupa. 2,000 taon na nakaraan, ito pa rin yung Pilipinas. Bakit pwede natin i-modernize din yung ating... Wala rin tayong food security. Dahil sa corruption. Kasi kung talagang ginamit 197,000 billion,
pesos, baka may mga makinarya ng pagpatuyo ng mga palay ang ating magsasakat, mabili ng mga 25 pesos 1 kilo. Di ba? Marami. Dapat maging seryoso yung Pilipino. Maging seryoso tayo. Tignan natin ang bansa natin as a bansa. At tignan natin yung sarili natin na hindi lang ito usapin ng politika. Hindi ito usapin ng idol ko kung sino may nakaupo. Usapin ito na dapat matuto tayo na panagutin yung mga responsable bakit naghihirap ang ating mga kababayan. Bakit patuloy na masakit tignan na naghihingalo ang mga pasyente sa ospital na nakabilad sa araw, nag-aantay nga sila ay ma-check up. Di ba? Bakit? Nakakalungkot. Bakit paborito ng mga senador at congressman ang magpatayo ng mga covered court, mga basketball court, kaysa sa mga barangay health center? Parang mas marami pa yata ang basketball court makikita mo sa Pilipinas kaysa sa health center. Yun yung sinasabi kong baguhin, makialam. Kung gusto natin maranasan kung ano yung ng mga kababayan natin, ang dinaranas natin sa Europa, na maayos sa serbisyong pampubliko, ngayon pa lang kumilos na tayo. Ngayon pa lang maningil na tayo. Ngayon pa lang mag-organisa na tayo. Pagsama-sama tayo. Marami tayong pwedeng gawin. Sabihin na lang natin, mga migrante sa Europa, mga Pilipino sa Europa, galit sa korupsyon. Simulan natin doon sa mga simpleng galit lang tayo sa korupsyon. Wala tayong kulay, dilaw, berde, pula. Alisin natin kulay natin. Maging Pilipino man naman tayo pag tayo ay nasa labas ng bansa. Maraming salamat, Kagari. Mukhang natumbok mo na yung sagot dun sa tanong, no? Ano nga ba yung papel ng mga migranteng Pilipino para dun sa pagtutulak ng pagbabago sa ating bansa? At ano yung ating mga pwedeng gawin? Ito nga, sa totoo lang ako, sa panahon na may mga kababayan pa rin tayo sa Bayong Dagat, hindi naman natin kailayan na hanggang ngayon ay nabubulag pa rin sila sa pag-idol sa kanilang mga sinuporta noong 2022 election. Mga akala nila na kapag yung mga inidulo nila ang magsasalba sa kanila sa kahirapan. Ang katotohanan po mga kababayan, di habang panahon na tayo ay i-hire ng mga amo natin, dalihin na din po ang katawan lupa natin. Gusto nyo ba na pagkatapos natin tumanda, susunod ang anak natin, ang ating mga apo para maging OFW? Kung mas maganda sana na mapuputol yung pagkahiwa-hiwalay ng mga pamilya, ngayon, kailangan po tayo ng bansang Pilipinas na magkaisa at panagutin yung mga mangurakot sa pondo ng Pilipinas. Pangalawa po, at ito yung lagi kong sinasabi, tatanda tayo, meron na tayong mga anak, magkakaapo tayo. Baka yung mga apo natin, hindi natin alam, sila may progressive na pag-iisip pag lumaki. Kung tanungin tayo, inabot pa tayong buhay at sabihin, Lolo, Lola, panahon nyo pala yung garapalan yung korupsyon. Ano po yung ginawa nyo? Hindi kasi Duterte ako, Duterte. Hindi, Marcos ako, loyalist ako, hindi namin baka husgahan tayo ng susunod na henerasyon. Na wala tayong ginawa sa malawakan na kawan. Wala tayong ginawa na hindi tayo kumilos para mapanagot. Hindi po ito simpleng ninakaw yung pondo. May mga namatay sa pagnanakaw ng pondong ito. Sagada sa kuna na magluluwalya ng pagkawala ng buhay ay dahil po yan sa korupsyon. Yung pong pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino na biktima ng sakuna dahil sila ay patutulugin mo sa tent, nanghihingi ng pagkain, biktima na nga, gagawin pang kawawa sa 1 kilong bigas na papipilahin natin ng mahaba. Ang Pilipinas ay alam naman natin lahat, tropical at tayo po'y daanan ng 27 bagyo taon-taon. Aktibo po ang ating mga bulkan, nasa Pacific Rim of Fire tayo, kaya po tayo may lindol. Alam natin lahat yan. Bakit walang maayos na programa na nilalaan ng gobyerno para rito? Kasi ang priority nila magnakaw.
Priority nila magpataba ng kanilang mga bulsa at yung kanilang mga anak ay masunod ng kapritsuhan. Habang tayo rito ay nakukudkod ng mga tiles, ng mga kubeta, mga hawak na malalansang na dugo habang nasa operasyon ng ating mga nurses at mga doktor. Mga kababayan, panahon na, matuto tayong ikumpara ang bansang kung saan tayo kasalukuyan nakatira sa Europa. Bakit ang serbisyong pampubliko na ito ay dinadanas nila? Kasi po, ang mga tao dito, pag nakagawa ng mali yung kanilang mga kinatawan, kinakastigo. Pinananagot nila. Kaya nga sila nag-resign. Gumamit nga lang dito ng stationary yung isang member of the parliament eh. Gumamit lang isang stationary. Dahil sinabi niya sa isang kumpanya, constituent ko to, gustong pumasok ng trabaho. Dahil lang doon, naalis siya, ng member of parliament. Dahil lang sa isang stationary. Kasi corruption yun eh. Yung pinipressure mo yung isang kumpanya, ginamit mo yung isang papel na taxpayers' money ang ginamit. Dapat ganun tayo ka-sensitive. Kung gusto nating madanas yung ganito, mag-ugnayan pa tayo sa bawat isa, magsama-sama tayo, yung boses natin, nagalit tayo sa korupsyon, Pilipino sa Europa, galit sa korupsyon, kalampagin natin at ipaabot natin yung ingay na ito kaisa na mamamayan natin sa Pilipinas. Yan, maraming salamat ka, Gary. Kaya ang panawagan natin dito sa ating mga kababayan na OFW, no? At mga migranteng Pilipino ay sumali na po kayo doon sa ating mga pangmasang organisasyon. Yung Migrante Netherlands, nandyan po ang Pinay sa Holland, Gabriela. At meron din pong mga chapter sa Den Haag, ang Migrante Den Haag, may Migrante Amsterdam at merong Utrecht Filipino Community. Kaya sali na po mga kababayan, no? Sige, maraming salamat ka, Gary, dun sa panayam ngayong gabi. Ngayon, bago natin isara yung episode, bubuksan po natin yung linya natin para sa mga tanong mula dun sa ating mga tagapakinig. Yung mga nandito po sa Zoom ay pwedeng mag-chat nung kanilang tanong o mag-raise ng inyong hand o itaas ang inyong kamay para makapagsalita kung kayo ay may mga katanungan, ano. So, pwede kayo magpadala ng either tanong o kaya shout out. Pwede rin po yun. Sige, merong isang tanong po dito pinadala sa atin mula kay John ng Amsterdam. Sino daw po ba ang may pananagutan kapag hindi nagagamit ng maayos yung pondo ng taong bayan? Sino ang nagbibigay ng final approval sa budget? Yan, mahalagang Okay. tanong yan. Medyo ano yung tanong, hindi naman tayo naging kinatawan nung may party list, di tayo na. Pero dahil tayo naman po ay nakakatid ng mga congressional hearing at mga budget deliberation, pinag-aaralan din po natin budget noon. So totoo lang, kung pananagutan, ang ano dyan ay yung presidente. Kung may mastermind, kung sinabi sa isang sindikato na nag-ooperate para magnakaw o mang-hold up o manguha ng pondo, ang ano dyan, ang mastermind talaga dyan, sino yung pumirma, nag-release? Kasi siya yung may final say, diba? Hindi, yung presidente yon. Pangalawa, hindi naman sila, matatalinong tao yan, yung ating mga congressman at senador. Wala naman duda yung talino eh. Kaso hindi nila ginagamit sa maayos eh. Tapos tainted na kasi yung justice system. 'Di ba? May ombudsman nga tayo. Matino yung ombudsman. May order na suspendido yung mga ilan na kinatawan na nala sa pagnanakaw pero hindi naman na-implement yung batas. Kaya pag tinignan mo yung gobyerno ngayon, parang isa siyang malaking sindikato. Kaya kung gusto natin na may mapanagot, ay hindi lang yung reforma ang kailangan eh. Yung iba kasi nasanay na lang, baguhin natin yung palitan natin yung nakaupo sa ombudsman, palitan natin si ganito, si judge, palitan siya. Hindi band-aid solution po yan eh.
Kapag palitan tayo ng palitan tao, at naniniwala tayo na may credibility ng ating tao na yan, kung matino nga yung tao, pero yung system ay maibulok, kung sa banda, pagdating naman ng huli, i-arborin ng mga mas mataas sa kanila, pine-pressure, wala rin mangyayari. At yan ang sinabi rin ng mga congressman. Hindi ito gawa-gawa lang. Nung tinanong sila, nung nakarang administrasyon, hindi nyo inano yung war on drugs. Di, takot kami doon sa Pangulo. Taas nun eh. So may takot. Kapag yung mas mataas sa kanila, hindi sila papalag. Kung sila ay nakikinabang, hindi sila makikisa sa mga investigasyon, sa pagpapanagot. Kaya pag tingin ko, kulang yung oras para pagbaybayin natin yung sino mapanagot eh. Sa tandaan natin, kapag ang bicameral na ang nagtagpo, yung mababang kapulungan at ang mataas sa kapulungan, doon po nagaganap yung tinatawag na magic. Ngayon, pag nagawa na yung magic, naluto na nila, tandaan natin may particular na batas po dyan na binanggit ang makabayan na representative natin si Congressman Tinio na sinasabi niya, lahat ng LAMSAN project na may pondo ay hindi ang DBM ang nagre-release, kundi mismo ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kung may salarin dito sa malawak na korupsyon, ay hindi po malinis ang kamay ni Mr. Marcos. Yeah. Maraming salamat sa pagsagot sa tanong na yung Kagari. At tama nga, no, kulang yung oras natin ngayong gabi para pag-usapan pa yung isa pang mahalagang issue na yan, ano, mainit na issue din, yung usapin ng unprogrammed funds na si Marcos ang may authority na mag-sign kung saan mapupunta. Pag-uusapan po natin yan doon sa second episode ng ating cyberkapihan ngayong taon. At ang ating special guest sa susunod na episode ay walang iba kundi si ACT Teachers Representative Antonio Tinio. Kaya abangan po ninyo yung susunod na episode. Sige po, kung wala na pong katanungan, muli nagpapasalamat po kami sa lahat ng dumalo ngayong gabi sa muling pagbabalik ng cyberkapihan dito sa Netherlands. Sa susunod po nating episode, tatalakayin naman po natin yung unprogrammed funds. Ano nga ba yan at paano yan nagagamit o ginagamit sa korupsyon? Tulad ng nabanggit ko, ang ating guest sa susunod na episode ay walang iba kundi si ACT Teachers Representative Antonio Tinio. Kaya abangan po natin yan mga kasama. Pwede tayong mag-follow at mag-like doon sa accounts ng Migrante Netherlands sa Facebook, sa Instagram, para sa announcements para sa mga susunod na episode. Pwede nyo ring i-follow at i-like ang Migrante Europe sa kanyang mga Facebook at sa kanyang social media accounts. Kaya dito po nagtatapos yung ating cyberkapihan kung saan walang malamig na tinapay sa mainit na issue. Matigas na tinapay pala. No? Maraming salamat Kagari. Baka meron kang panghuling pananalita bago tayo magsara. Maraming salamat din sa Migrante Netherlands sa pag-imbita sa unang episode ng inyong pagbabalik. At katulad ng lagi ko sinasabi, mga kababayan, maging seryoso tayo bilang isang Pilipino. Hinahamon tayo ng mga nangyayari sa ating bansa, saan tayo titindig. Wala pong dapat neutral sa panahon na ang nakawan ay lagpas ulo. Wala po dapat neutral o mamimili ka o Duterte ka ba o Marcos o Aquino ka o Ramos. Anon ito ng pagiging Pilipino natin. May corruption, malawakan, at hindi lang ordinaryong corruption. Ito ay mga hari na ng corruption, ika nga. Diba? Kaya panagutin natin yung dapat managot. Huwag po tayong malito na kapag na hindi binabanggit ang pangalan ni Marcos, pag binanggit na ang pangalan ni Marcos ay hindi, pro Duterte ka. Kapag naman si Duterte lang, hindi, pro Marcos ka. Sila po ay parehas na namuno sa gobyerno natin sa ating bansa. Natagtad po ng korupsyon. Yung isa may corruption na, may mass killings pa.
At ngayon po kaya siya nasa ICC. Si Mr. Marcos naman po, siya na po yung mastermind na tinutukoy natin dito sa corruption na ito at patuloy din po yung pamamasista niya, yung tinatawag natin na malawakan pa rin pagpatay sa mga sa ating mga kababayan sa countryside at yun nga yung patuloy pa rin na pagdukot ay nagaganap pa rin sa kanyang administrasyon. Kumbaga walang pinag-iba eh. Kaya kailangan natin lalo na maging politically mature. Kailangan natin maging Pilipino para sa Pilipinas. Wala na po magmamahal sa bansa natin kundi tayo. Kaya ayusin na natin. Hindi lang po ito basta parang quarrel lang ni Duterte at saka ni Marcos. Hindi po. Ito po ay hamon sa atin. Ano natin titignan ang ating mga sarili. Hindi po sapat na tayo kumikita dahil okay na yun kasi nasusuporta naman natin pamilya. Sabi ko nga kanina, hihina ang ating katawan at tatanda tayo. Sana nga ito yung kung henerasyon natin, sana tayo magputol ng tanim-kala ng labor export policy. Na wala ng Pilipinong lalabas pa para lamang mabuhay ang kanyang pamilya na nasalat. Kumbaga survival na lang kaya siya umaalis. Mas maganda, nasa Pilipinas tayo lahat na tinatamasa natin yaman ng Pilipinas, papanagot ang mga magnanakaw, kaya pa maayos na serbisyo publiko. Magandang gabi po. Maraming salamat ka, Gary. Tama nga yung binanggit mo, no? Lahat ng sangkot, lahat ng kurakot dapat managot. Marcos Duterte walang pinag-iba. Kaya samahan niyo po kami sa mga susunod na pagkilos para maningil at mga lampag sa gobyerno ng Pilipinas at wakasan yung ganitong korap na sistema. Kaya bilang pagtatapos po, pakinggan po natin itong isang kanta mula kay Danny Fabella na pinamagatang Baliktad na ang Mundo. Mataas na bundok ngayon'y patag, disyerto ng masukal na gubat, taglamig ay taginit, tagulan ay tagaraw. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Mga kriminal ang malaya, ang nakakulong walang sala. Ang tama ay mali, ang masama'y mabuti. Sinungaling ang pinaniniwalaan, magnanakaw ang pinagtitiwalaan. Sa lipunan ito, sila'y pinararangalan. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. May mamang bubog sarado, hawak ng pulis sa braso, siya'y sumisigaw, humihingi ng saklolo. Mga matay tao'y pinupuri, ang mga biktima'y sinisisi. Ang nagrabyado, sinasampahan ng kaso. Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Ano ba itong gulugulong, gulugulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Matuwid ay nasa impyerno, malungkot ay nasa palasyo. Anghel nang tumakbo, halimaw ng maupo, at minsay nagsinta ang demonyo. Tuhod kumikit parang santo, matapos magdasal, nagmano kay
ay bawas, panalo ang talo. Ang peke'y ginawang totoo, taksil ang ginagawang buwaran, bayani ang pinarusahan. Sa halip na Pilipino, Chino at Kano ang amo. Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Galing sa kurap at magnanakaw, at lagi pa niyang minumura. Ngunit sa mga Marcos ay todo suporta. At matapos palayain si Arroyo, drug lord na umaming nabsweldo, utak sa Fort Pares Camp ay naging testigo. Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Baliktad ng mundo, baliktad ng mundo. Ekonomiya ay sumusulong, ang mamamaya'y nagugutom, ang ayaw sa droga, sabog kung magsalita. Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Ano ba itong gulong-gulong, gulong-gulong? Balik